Maging updated sa mga kaganapan tungkol sa ekstensyon at agrikultura. Agribalitaan. Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong ekstensyon. Agrisalitaan. At tunghayan ang mga kaaba-abang na kaganapang pang-agrikultura. Agri-abangan. Dito lang yan sa inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay Podcast. Narito na ang inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay, Ating Kaugnay, Ating Kaugnay Podcast. Magandang araw po sa ating lahat and welcome po sa ating second episode ng Ating Kaugnay Podcast, provider of extension advisory services. Ngayong araw po ay makakapanayam natin ang isa sa mga learning site for agriculture ng ating pong ATI, RTC5. And ito po ay kaugnay pa rin doon sa ating nauna na ating feature dito sa ating podcast. Noon kasi ay si Sir na nakapanayam natin ay tungkol ito doon sa kanyang pag-uumpisa. So ngayon po ay again, kakapanayam na natin ulit ang may-ari ng ating Tiloverges Agri-Farm. Okay? Dito po yan sa Bula, Camarines Sur. And ngayon kukumustahin natin ang kanyang produksyon ng taro. So ito po ay isa sa mga commodity or crop na kasama doon sa sinasabi po nating 555 program. So, magandang hapon, Sir Ray. Magandang hapon po, Sir Mike. So, ito po yung ating area. And ngayon kasi po ang iaanan na po natin ngayon is yung ating pagpoproseso, no? Yung natin sa ating taro leaves. Okay. So, noon kasi ang natin is kung paano nagsimula at kumusta yung industriya ng pagtataro. So ngayon po ay pang third year. So ngayon tingnan na natin kung ano na yung saan na po nakarating yung ating mga taro, paano natin to piniprepare and paano natin ito binibigyan ng kumbaga to make it profitable. So, bago yan, Sir, ano muna yung, para sa ating mga tagapakinig at nanonood, ano po ba yung inumpisahan nyo nito? Itong area bang ito, paano, and saan, or dinagdagan na po ba itong area ito? Bali, yung umpisa, dito lang sa may kubo. Yung natitirang area dyan, na nasa 200 square meter yan, kaya ayaw pa rin namin tanggalin yung mga tanim dyan. Dahil kung baga, mayroong siya may sentimental value para sa amin na every time na pupunta kami dito, nakikita ko. So, dyan kami nag-umpisa, yung unang harvest namin, 4 na kilo. O tapos, ito lahat, patag ito. Parang ganyan, palayan. Pero ito part pa rin ito ng sa inyong sa parents namin ito. Kaya, lahat ito palayan, doon nag-umpisa. Siyempre, kailangan nating magdagdag. Paunti-unti, nag-expand hanggang sa puro taro na yung nakatanim dito. So dati, konti lang yung taro leaves mo na Diyan lang, sa 200 square meter na yan. Kung iba ay puro palayan ito. Okay. Kaya pag-aani, paglaland prep, dahil may mga supling naman, ililipat dito for expansion. Then, doon na naman sa kabila, hanggang sa naubusan na lahat na taro. Okay. Sige, dako na po tayo doon kung paano yung ating production ng ating taro. Siyempre, bago natin makuha yung dahon, kailangan muna merong pasunod-sunod noong paano siya paparamihin muna. Diba? Okay? So, ano po yung unang proseso? Yung una, pag mayroon kayong bakanting lupa o sakahan, katulad niyan, ilaland prep po natin muna. Ang land preparation ay parehas ng sa palay. Sa palay. Hanggang sa ma-plat siya na ready ng taniman. Pero yung tubig nun, Sir, ano ba yung kailangan? Yung tubig niya, patuyuan mo. Kung baga,
wala siyang tubig. Okay. Basta kumbaga nabungkal siya para malambot lang. Para malambot. Pero hindi naman dapat na may tubig na May tubig, oo. Pagtanim, dapat walang nakadrain siya. Okay. Dahil mas madali yung pagtubo ng dahon kaysa doon sa may palaging tubig. Isa pa, kakainin ng kuhol. Okay. So, after natin mag-land prep na parehas nung pagla-land prep natin sa palay, ano yung susunod nating proseso, sir? Dapat naka-prepare na rin yung nakahanda na rin yung planting materials natin, yung mga supling na galing din dun sa natin. Ang tawag doon yung runners. Yung runners. Katulad nito, ito yung supling na galing din dito sa natin, dito sa taro. Kukuha ka nito after harvest. Para sayang din kasi yung dahon. Pag nakuha na yung dahon, yung mga wala sa guhit, wala sa linya, yan yung kinukuha natin na runners na pangtanim for expansion dun sa areang na land prep. So, yun mismo yung itatanim po natin. Ito na yun. Di na land prep na natin. Kung instead na yung palay, di ba? Ito yung itatanim natin. So, ang pagtanim po ba niyan? Mababaw lang or kailangan bang malalim? Or tama lang na yung maiba yung puno, yung pinakapuno niya na hindi siya matutumba. Yun, tutubo na yun. So, dapat walang ni isang dahon. Okay lang din na mayroong isang dahon, pero mas maganda tanggalin yung dahon dahil matutuyo din lang yun eh. Okay. So, pagkatapos po natin siyang maitanim na, ilang araw po ba yan, sir, na iano natin? Kailangan meron bang period siya? Then, after nung ilang araw, after nung pagkatanim niya, kailangan ba nating fertilize or ano ba yung dapat nating ilagay? After na maitanim, magantay tayo ng 45 days. 45 days. Pero minsan yung 30 days, may dahon na. Yun yung kailangang i-prune. Tanggalin yung dahon lahat para sa sunod na harvest na magantay tayo ng 15 days. So, tuloy-tuloy na yun. Every 15 days yung cycle ng harvesting. So, lang pala, pakatanim niyan, 45 days. 45 days lang. So, mga siguro 1.5 months. Tapos ng 1.5 months, may mga dahon na naman yun. Ano yun? Yung dahon na yun, sir, ay kailangan tanggalin na muna? Hipoprone. Itatanggalin. Pero i-harvest na yun. Pwede na yun i-process. Ipa-process na yun. Okay. So, after 45 days, meron na tatanggalin na natin. And then, magtitira lang tayo ng dahon din? Or na isa, yung pinakagitna, yung hindi pa bukas yung dahon. So, pagkatapos doon, ay magbibilang na naman tayo ng 15 days, harvest na naman. Harvest ka na naman. So, every 15 days na po. Tuloy-tuloy yung harvest natin. So, yan. Dako na tayo doon after na may ma-harvest na yon. Diba? So, after nung pag-harvest natin, ay dito na tayo at dadalhin na dito sa first processing. Parang first na area sa ating pagpoproseso. Okay? So, ano yung ang sana po dadalhin natin? Pagkagaling doon sa farm, dito na siyempre galing doon, isasako. Dito na muna ilalagay. Kung hindi pa man direktang maipaprocess, masya-shred. Dahil minsan, tuloy-tuloy yung pagdating ng mga na-harvest. Pag galing dyan sa farm, ilalagay muna dito. Titimbangin muna para malaman natin kung ilan yung na-harvest per plot. Pag natimbang na natin, ilalagay na natin dito sa cage para hindi siya uminit kung hindi pa naman mapaprocess. Pero kung mapaprocess na, hindi na dadaan dyan. Kilo lang muna, tapos yan, diretso dun dito sa shredding area. Sa next natin na area. So, punta na siya dito sa kung yung mga dahon ay medyo maputik kasi galing doon, dito muna po siya. Sa washing area. Ito yung ipapasok mo dito hugasan. Katapos niyan, dito sa shredding area. Yung meron bang doon? Yung tubig lang. Tap water lang. Pagkatapos niyan, dito na sa shredding area, shred siya.
pag na-shred na siya, kumbaga hindi na tayo katulad ng mano-mano na tatagal, mabilis na ngayon. Yung isang sako, abot lang ng 3 minutes, tapos na agad, kaya mabilis na ngayon. So ngayon, pagkatapos dito sa shredding area, Yung sinasabi mo sir na yung sinasabi mo pong sako, ilang kilo ba yung laman nun? nasa siya, nasa 30 to 45 kilos. Tapos pag pinasok po natin sa shredding machine, Oo. Yun ay 30 minutes lang. Hindi, mga 3 minutes lang. 3 minutes lang yun. Oo. Tapos So, yun. yung, ibig sabihin, mga 30 to 40 kilos, gagawin lang yun na Yun, sandali shredding na, machine natin ng 3 minutes. Hindi, mga 3 minutes yung isang sako. Isang sako. O isang sako, oo. Kasi yung isang sako ba ay 30 kilos yun? Nasa 30, 45 kilos. Hindi naman para parehas, depende kasi sa sa nag-harvest kung gaano kabilis na, gaano din yung pagkaka-press niya dun sa parang isang buhatan na lang. Marami yung laman. Tapos so mga parang gano'n, around 3 minutes 3 minutes po. Mas-shred na yon. And pagkatapos ma-shred, saan na po ang punta na? Ang sunod niyan, tinitingnan namin kung yung panahon maganda. Pag yung panahon maganda, sun-dried yung pang-dry namin. So kaya ilalagay yan dito sa lifter namin para hindi tayo magbuhat ng magbuhat. Ilalagay dito sa lalagyan, iakyat natin yan. Papunta dun sa bubong. Doon yung drying area namin. Pag asa tayo sa sa panahon, pag mainit. Pag may tama yung init, doon talaga siya. Sa taas. So, ibig sabihin, ang ating pong taro malinis ay talaga. sun-dry and malinis. pwede din yung air dry. Oo. Kung bakit po sa bubong ni Sir binibilad, kasi mas sanitary. Diba? Kasi yung usual is sa baba. Oo. So, kung ito po naman, tama nga naman kung dun sa bubong, ay at least nandun yung yung malinis kasi walang dumadaan doon. So, taas doon natin para sa, yun yung sun-dry. Sun-dry. Pero kung i-air dry po natin, yan, galing dito sa shredding area, ipapasok natin dito sa mechanical dryer. Ito yung mechanical dryer. Pag maulan o kaya pag walang makulimlim yung panahon. Pero pag halimbawa yung panahon natin talaga pag umaga mainit. Pag tanghali biglang kumukulumlim o umuulan, yung lahat ng nakabilad diyan sa taas ipapasok, ihuhulog yan diyan sa dryer para i-continue yung pag-dry. Pag hindi kasi hindi maputol. Ilang po ba? Kailangan ilang oras ba na naka-direct sunlight ang Pag direct sunlight, yung maghapon sa local market, okay na yon. Pero pag export, kailangan nating ma-maintain yung 11 to 14% na moisture content. O kaya ang pinaka-average niyan, 1 kalahating araw. 1 kalahating araw. Na tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Okay. So paano kung halimbawa umaga, nabilad mo ng mga 5 oras umaga, tapos biglang makulumlim. So ipapasok yan sa dryer. Drying machine sa area nyo. Ilang oras din yun ipapadry doon? Depende rin kasi kung gaano yung load na ilo-load mo dun sa dryer. Ngayon, ang nangyayari, ang basehan namin, pag tuyong-tuyo na, kumbaga yung moisture content niya sa palagay namin, yung nare-retain na lang is 11 to 14%, iahunin na namin doon sa Mga halos sa experience niyo po, sir, mga ilang oras yun? Nasa kung lahat dryer yung ginagamit, nasa 14 hours. 14 hours? Tuyo na yun. Medyo pa rin yun? Medyo matagal. Matagal pa rin. So, ano yung gatong ginagamit? Yung nanguha kami, kaya kumbaga walang sayang. Namimili rin kami ng mga sa nyog, yung baon ng nyog, para yun yung gawing namin panggatong. Diyan sa heater. Pero hindi naman walang contact na yung usok kasama doon sa daon, wala. Hangin lang talaga na mainit yung yung in contact sa kadahon. Lang siya yung air na mainit. Dry air. Dry air. Yung
Ito yung mga taro na galing doon sa dryer o kaya na dry na for sorting. Ito yung sorter namin. Ang ginagawa dito sa sorter, mabukod yung maliliit doon sa malalaki. So kaya katulad niyan, nandyan yung mga maliliit na yun yung binabalik na yung mga pino. At saka kahit siyempre hindi rin maiwasan na may mga damo-damo, sinosort na din dyan, pinipili na din. Tapos, dito na yung binabag sa plastic. So, depende kung ilang kilos yung gusto ng buyer. Pero, yung plastic namin, isang bag, ang average niya is 15 kilos. So, katulad, iyon na yun. More or less, ito po ay 15 kilos, no? Yung nandun, ito kulang pa kasi ito. So, yun yung 15 kilos per bag. Yan yung dinidispose namin na dinideliver sa mga volume buyers, ki-export. Tapos Sila yung magre-repack. Oo. Okay. Kaya kumbaga, tayo yung in bulk, tayo yung supplier ng raw mats. Oo. Tapos sila yung bahalang mag-repack naman. Oo. Tapos yung bibenta na May nila. bibenta naman Local nila. and Export. Oo. So after po natin doon sa sorting area, no, naibag na po natin yung 15 kilos, ilan ba yun? 15 kilos. 15 kilos yung isang bag, no? So, yung sa mga nag-o-order, ay deliver na. Deliver. Galing doon, deliver na. Oo. Pero kung po natin, ipapackage, sariling packing na natin, no? So, ang mangyayari dito na sa area ito. So, paano po anong nangyayari dito? Dito naman, pagkagaling doon sa sorting area, ipapasok ulit dito sa stainless na lagyan namin para mahimay talaga masyado. Kaya kung nakita nyo, ilan sila, 3 sila ngayon dito, na diyan tinitimbang dahil yung standard na kung ilang grams yung ang laman ng isang bag. Depende kung ano ang order. Oo. Dahil ang sa export kasi kalimitan 100 grams, 114 grams. At may size din sila ng na standard ng plastic. Oh, ito na yung dito nila pinapasok yung dahon, yung raw mats na sort doon, patapos another sorting na naman dito, hinihimay, tinitimbang. Patapos yan na, ganito na yung binabacuum. So yung vacuum, pakalagyan, pakatimbang kung ilang grams, idadalhin dito sa vacuum sealer para matanggal yung hangin sa loob para tumagal siya ng ilang buwan. So yung vacuum natin, depende din kung ano yung prescribed ni buyer, kung ilang megapascal dapat lang yung hangin na matira dyan sa loob ng plastic. Yan, naikot na po natin at nalaman na natin kung papaano yung ating produksyon ng ating taro leaves. So, ngayon naman sir, ano po yung bilang pang natin sa kunting natin sa ating mga tagapakinis, sa ating mga nanonood? Di sa agriculture na sa observation ko, dapat pag ka talaga para kumita tayo, maramihan. O kaya nung nag-umpisa kami 2016, 2017 nag-umpisa yung nakahanap kami ng mga export buyer. O doon nag-umpisa. Anong taon kayo sir nag-umpisa? 2018 yung sa export. Pre-pandemic. Oo, pero nag-umpisa kami magtanim na mag-venture sa taro na hindi naman inaasahan talaga na magiging business. Oo, kumbaga nakwentuhan lang kami na maganda raw yung potential ng taro. Kaya sinubukan namin. O kaya ganito yung nangyari, 2018. At saka yun, paunti-unti, nag-encourage kaming mayroong magtanim. Pero mahirap basta-basta na lang na mapagaya mo na magtanim talaga. Yung ibang magtatanim, yung ibang farmer. Lalong-lalo na kung duda sila. Tapos wala tayong market. Sa sinasabi nila walang market. Patapos tuloy-tuloy naman kami na nag-expand. So ngayon, nung 2018
2021 yata yun, 2020. Nalaman namin yung yung sa ATI na LSA. O, kaya kumbaga nakita ko maganda yung takbo nung with ATI. O, kaya nakita ko rin na mayroong umikot LSA kami, yung LSA. Kaya naging learning site for agriculture kami sa Taro. Yun yung unang engagement. Yun yung unang engagement. Pagkatapos, medyo curious ako doon sa na-organize nga yung asosasyon ng mga LSA. Na curious ako na ikutin yung mga farm, yung lahat ng farm. Nakita ko doon na walang production, yung karamihan. Na paano masusustain yung farm. Kaya nung po ninyo, nung nakita ko yun, nung nakita ko yun, sabi ko, ito may bayar ako, kinukulang ako ng Di kung gusto nyo magtanim, encourage yung mga farmer sa area nyo, patanimin natin. O kaya ganon. Although mayroon na rin kami ng mga ganito sa Department of Agriculture, sa Department of Trade and Industry, sa FDA, yung taro natin, naka LTO na to, naka CPR na, din naka-pilgap din tayo sa DA. Kasi siyempre, nag-establish kayo ng outside of the Philippines yung market nyo Kailangan nating suportahan kung ano yung nire-require na na papel ng market ng buyer. O kaya although ito ilan pa lang yan. Ngayon tinatarget natin na magkaroon ng halal, magkaroon ng GMP. So, siguro sa tulong ng mga iba-ibang ahensya ng gobyerno natin. Ng DA. Ng DA. Oo. Kaya ganon, hopefully marami mapalakas natin, mapadami natin yung supply ng taro. Talagang ngayon po ay kinukulang. Kinukulang tayo. Sa local market pa lang siguro kulang na nga. Sa local market kulang, katapos mas lalo na sa sa labas. Kasi nag-export tayo kasi nga marami ditong supply. Kung dito muna sa local ay kinukulang na nga. Tapos syempre mag-aano pa tayo sa export, mag-expand tayo sa export. So, kailangan talaga marami. So, kaya nga po parang yun yung isa sa mga partisipasyon natin dun sa Top 555 na kailangan yung taro. Ay kayo, sinabi nyo po, nag-iikot ka para encourage na makaano po sila nung taro. Kasi nga, kung sa demand, nandyan. Yun yung demand. Yung supply yung kulang. Supply ang kulang. Supply, syempre, yun, sa production, Sa production. Yung magtatanim noon. Kasi wala tayong mga kukuhang leaves o dahon kung wala naman talaga tatanim pa yun. Kaya nga po, kanina, ating inumpisahan kung paano, di ba? Sa land prep pa lang, land prep hanggang sa pagtanim, hanggang bago tayo nakarating dito sa production area ni Sir Ray. So, maraming salamat po, Sir Ray. So, maraming salamat din. Panghuling natin sa ating mga manonood? Pagdating sa market, hindi pa natin napupunuan, kulang pa rin tayo ng supply. Kaya ini-encourage ko yung mga parehas ko LSA, yung mga farmer na bigyan ng pagkakataon kung medyo mayroong commodity na medyo sabi nilang nalulugi, pwede naman nilang i-try yung sa taro production. So kaya nga maganda na naging LSA kami with ATI, at least yung dissemination ng information mas madali. Kumbaga mas masasabi nating mas credible daw pag nandiyan yung agency ng gobyerno natin kaysa doon sa tayo mismo lang yung nagsasalita na medyo mahirap pag mag-encourage na magtanim. Dahil ang pagkausap mo yung farmer, sasabihin niya malawak yung lupain namin, pero may market ba talaga? May buyer ba talaga? Yun. Buyer. Pero hindi alintana natin sa atin. Nandyan lang yung market. Actually, kulang pa nga. So, maraming salamat, Sir Ray. So, again, maraming salamat po sa lahat. And, Sir Ray. And, syempre, salamat po sa ating ang nasa likod nitong natin, lalo-lalo sa podcast, ang aming center director, si Ma'am Elsa, and of course our chief sa IS, si Ma'am Prime, and together with Sir Christian, our MPS2,
And at the same time, siya yung sa atin sa podcast natin. And sa lahat po ng puwersa ng ATI Bicol, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pag-antabay, sa pakikinig at panonood ng ating Kaugnay Podcast. Ito po ang inyong Kuya Mike na nagsasabing kailangan sa agrikultura, tiyaga at sipag. Again, maraming salamat po at magandang araw. At yan ang ating Kaugnay Podcast, hatid sa inyo ng Department of Agriculture's Agricultural Training Institute Regional Training Center 5. Ito ang ating Kaugnay Podcast.